Lahat na lang ata ng bansa na nakapalibot sa China ay nais itong kalabanin, gaya na lamang ng pag-angkin sa buong teritoryo ng Taiwan, pag-angkin sa mga isla ng Japan, pag-angkin sa bahura ng Pilipinas. At ngayon naman, alam mo ba na malakas talagang loob ng China sapagkat maging ang isang powered country sa silangang bahagi ng bansa nila ay kanilang kinakantina din. At ito nga, ang India. Ngunit, ibahin natin ang bansang ito sapagkat kilala ito sa mga bansang handang makipagpatayan, wag lang maangkin ng China ang teritoryo na inaagaw nila. At nito nga lang ay nagdatingan na sa Pilipinas ang puwersa ng India. So, ano nga bang pakay nila? At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos. At nito nga lang ay umusbong ng balita na nasa pantalan na pala ng Pilipinas ang barko ng India na kinikilala bilang Coast Guard ship. At ito ay tinatawag nilang Samudra Pereredar. Isa kasi ang India sa mga bansang matindi rin ng galit sa China dahil sa kabi-kabilang banta na ginagawa nila sa mga teritoryong sinasakop din nila. Marahil ay nabalitaan ng India ang sunod-sunod na pang-aagrabyado ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Kung kaya't ang pagbisita pala na ito ay naglalayo na mag-extend ng tulong militar ang India sa ating bansa. Alam mo ba na nilinaw na ng kanilang External Affairs Minister ng India na makikipagtulungan sila sa Pilipinas sa defense cooperation? At target nga nila dito ang China. Maging gayon din ang mga tradings. Hindi naman lingid sa ating kalaman ng kauna-unang supersonic missile ng ating bansa ay binili natin sa bansang ito. At nakipagpulong na nga din ang ating Foreign Secretary na si Enrique Manalo sa puwersa ng India. At ang naging sentro nga ng usapan ay ang issue ng China sa West Philippine Sea. Kasama nga din sa pagpupulong ang namumuno sa Philippine Coast Guard na si Stilio Arturo Cornelio. At pinag-usapan na dito ang mahakbang at plano na isasagawa nila laban sa pagyayabang ng China sa karagatan ng Pilipinas. Sadyang maliban sa Israel at Japan, isa sa kaibigan talaga ng Pilipinas ay ang India. At sa Maritime Defense Cooperation na inoffer sa atin ng bansang ito, ay siguradong marami tayong matutuhan ang puwersa ng ating bansa sa India. At gaya ng Japan, ay sadyang matikas din talagang India. Kung usapang pagpalag, ay India na marahil ang nangunguna sa lista ng mga bansang hindi kinakatakutan, patuloy na din pala sa paggawa ng mga armas. At animoy malapit na talaga ang gyera dahil sa nakatuon nga ang focus ng bansa nila sa paggawa ng mga kagamitang pandigma. Isa na nga marahil sa kinakatakutan ng China ngayon ay ang mga ballistic missiles na pag-alamang ginawa upang gamitin sa puwersa ng China. Nito lang din ay nagkaroon na nga sila ng enkwentro sa China at wala talagang takot o pangamba ang India kahit na umaaligid-aligid na ang China sa kanila. Nagsagawa kasi ng isang operasyon ang mga Chinese vessel na kinilala bilang Xianyang Hong-01 sa isang bahagi ng teritoryo ng India, which is ang Visakhapatnam. Ayon sa ulat ay nasa 400
80 kilometers o halos 216 nautical miles ang layo nila sa coastline ng India. At dun nga napag-alaman ang pwersa ng China na nakaposisyon na pala ang 3 nuclear-powered ballistic missile submarines na ito at kinikilala bilang K4 ng India. At isa ito sa most sensitive weaponry ng India ngayong 2024. Sinasabi na ang mga submarine pala na ito ay kargado na ng mga napakadelikadong missiles na gagamitin nga ng India sa mga bansang kumakalaban sa kanila. At maliban nga sa Pakistan na mortal na kalaban nila, ay target na pala nito ang pwersa ng China. Dahil magpas hanggang ngayon ay hindi pa rin matapos-tapos ang issue nila sa disputed land sa borders nila. At nito nga lang ay hindi na talaga nagpatinag ang India sapagkat alam nila na anumang oras at isang maling galaw lang ay posibleng sa kanila talaga mas maunang sumiklab ang gyera kesa sa Taiwan o sa West Philippine Sea. Alam mo ba na inahanda na nito ang 10,000 agad ng mga highly trained na mga sundalo nila? Gaya kasi ng mga Ruso ay isa sa edge ng India ay ang mismong sundalo nito. Maliban dito ay naging sunod-sunod na din ang pagtas nila ng kanilang mga missiles. Alam naman natin na isa sa top producer ng iba't ibang klase ng missiles ang India. At isa nga tayo sa nakapag-acquire ng supersonic missile sa kanila. At ilan lamang yan sa may impormasyon ukol sa pagdating ng puwersa ng India sa Pilipinas.